Malilate na ako. Ito ay para kay ate. Ito naman para kay Xiaoxing. At ito pa, para kay Dida sa kantina. Ako si Fuzizo mula sa grade 11 class 1. Kung sakaling nasaktan ka o may mangyari sa'yo, pwede mo akong kontakin kahit kailan. Tara na! Tara na! Purong muna ako! Pasensya na kaklase. Tara na! Tara na! Fuzizo, may tubo ka ba? Malilate na tayo! Noon, hindi ko pa alam kung bakit nahumaling ako sa isang likod. Nang ganun na lang, saka ko lang naintindihan. Yung ganitong pananabik na lumapit pero takot rin yung aksyon. Napakiramdam ay tinatawag na lihim na pag-ibig. Zuzu, 24 ka na. Hindi ka pa nagkaka-boyfriend. Gusto mo bang subukan ng blind date? Hay, binayaran ka ba ng nanay ko at inaya ko mag-blind date? Grabe ka naman. Wala pa talaga akong balak sa live life ngayon. Zuzu, hindi mo pa rin ba nakakalimutan yung nag-aaral sa UK? Yung lalaking yun? Hindi ah. Nag-repeat ka pa ng isang taon ng high school. Para lang makasama siya sa parehong eskwelahan. Pero pagkatapos, tawag dyan, tadhana, pero walang kapalaran. Sa tingin ko, kailangan mo na maghanap ng lalaki para matuluyan kalimutan mo siya. Hello, pwede mo ba akong tulungan magbalot ng 27 white roses? Sige po, maupo po muna kayo. Salamat. Narito ng bulaklak mo. Wala bang bayad ito? Ah! 120 yuan. Salamat. Sandali. May promo kami sa shop. Kapag lumapas ng 100 yuan, may libreng isang bouquet. Salamat ha.
Maligayang kaarawan. Mission, abala ka siguro sa pagninegosyo araw-araw. Sigurado akong wala kang holiday. Kaya, kapag nagpakasal tayo, ikaw na ang bahala sa bahay ha. Siyempre, milyon nakita ko kada taon. Wala akong oras para sa maliliit na bagay. At saka, pwede ko pang tiisin na may depekto ang katawan mo. Pero kahit kailan. Hindi ko matatanggap na ang utak mo ay may diferensya rin. Ikaw? Ang bastos mo naman. Sa mga nakaraang 2 taon, yung mga pinikilala sa akin ng nanay ko, puro kababalaghan at walang kwenta. Mukhang tapos na ang blind date natin. Babalik na ako sa shop. Sana makahanap ka na isang babae na kayang tiisin ang hindi normal mong utak. Sandali! Hindi ba dapat humingi ka ng tawad sa akin? Ikaw ang dapat humingi ng sorry. Tama lang yun. Bitawan mo ko. Ang kapal ng mukha mo! May boyfriend ka na? Bakit ka pa pumunta sa blind date? Hindi kami. Titigan mo pa. Bubunutin ko mga mata mo. Ha! Hindi ko napapatulan kayong mga talunan. Masakit ba? Oo, masakit. Umuulan sa labas. Yung pupuntahan ko, malapit lang sa flower shop mo. Gusto mo ba ihahatid na kita? Papunta na rin ako doon. Paano mo nalaman? Yung mga bulaklak mo, ang gaganda. Introduction sa diplomacy? Oo, ito ay libro ko nung nasa kolehiyo pa ako. Diplomacy? Bigla siyang umalis papuntang abroad sa college. Mukhang may kinalaman dito. Pero ang alam ko, ang pangarap niya, maging lead vocalist ng banda. Salamat sa paghatid. Mauna na ako. Malamig at maulan sa labas. Suotin mo muna ang jacket ko. Tayo na lang. Magpalitan tayo ng contact info. Pagkatapos kong laban ng jacket mo, ibabalik ko. Kailangan may contact info ka sa akin. Sige. Fuzizo, ang pangalan ko. Shenzhuzing, ang pangalan ko. Buti na lang, nakita ko yung post ni Zuyu sa WeChat, Fushizu. Babalik siya mula sa UK para makita siya. Azo, may kakilala akong junior. Pangalan niya ay Shen Shuyeng. Parang high school mate mo yun. Magabats ata kayo. Kilala mo ba siya? Hindi ko siya kilala. Wala naman kaming interaction. Wala kaming connection talaga. Hayaan mo na. Tama ka naman. Wala nga tayong connection.
Zuzu, may flower shop ka na. Malaki na kinikita mo. Baka pwede naman bigyan mo ang tatay mo. Si mama lang, wala akong tatay. Walang utang na loob. Kumita ka na ng konti. Nakalimutan mo na agad ako. Kung hindi ka alis, tatawag ako ng pulis. Ako ang tatay mo. Hihingi na ako ng pera. Tatawag ka ng pulis. Sige, tumawag ka. Papa, uminom ka muna ng sopas. Baka gumaan ang pakiramdam mo. Gusto mo ba akong palapusin? Iyak ka na ng iyak. Yung sinabi kong tumawag ka sa nanay mo, wala ka naman ang sinabi. Ngayon, iiyak ka. Ayan! Teka pa! Yakin! Walang silbi! Sige, tumawag ka. Anong ginagawa mo? Bakit ha? Tatay niya ako. Kung di ka pa umalis, tatawag ako ng pulis. Ayos kang bata. Ako si Fujizo mula sa grade 11 class 1. Kung sakaling masaktan ka o may mangyaring masama sa'yo, pwede mo kong tawagan kahit kailan. Paano ko may babalik ang damit mo? Zuzu, may flower shop ka na. Malamang, malaki na kinikita mo. Pwede naman bigyan mo ang tatay mo. Kung hindi ka alis, tatawag ako ng pulis. Tatawag ka ng pulis? Sige, tumawag ka. Anong ginagawa mo? Bakit ha? Tatay niya ako. Pag di ka umalis ngayon, tatawag talaga ako ng pulis. Maniwala ka. Abusado ka. Buti naman na tumuwi ka pa, ha? Tingnan mo nga, pumunta ka pa sa mga lugar na may gulo at tigmaan. Hindi pwede yan. Kailangan hanapin kita ng asawa para mapanatili ka dito. Ay nako, ang tanda mo na, wala ka pa rin pamilya. Anong klaseng buhay yan? Sige na, sabihin mo kay Lola. Anong klaseng babae ang gusto mo? Lola, gusto ko yung gumingiti ng malumanay, mahilig magsuot ng palda, at may halimuyak ng bulaklak na babae.
Mga bulaklak niyo po. Salamat. Iha, anong pabango ang gamit mo? Ang bango kasi. Hindi ako gumagamit ng pabango. Amoy ng mga bulaklak siguro yan. Gusto ko yung mamingiti na malumanay. Mahilig magsuot ng balda. May halimuyak ng bulaklak ng babae. Iya. Maya po akong lalaki, matangkad at gwapo. Pag magkatabi kayo, para kayong perpekto magkasintahan. Gusto mo ba siyang makilala? Sa ngayon, wala pa akong balak na magka-boyfriend. Salamat po sa alok ninyo. Ayos lang, ayos lang. Sa susunod, babalik ako sa flower shop mo. At kung sakaling gusto mong magka-boyfriend, sabihin mo lang sa akin ha. Sige po. Tayo na. Welcome sa Jisha. Parang ayaw mo ko makita. Hindi Ang tagal mo kasing nawala. Akala ko nakalimutan mo na may iniwan kang damit dito. Damit? Oo nga, nakalimutan ko. Pero pagdating ko sa airport at may nakita akong bulaklak, bigla kitang naalala. Umupo ka muna. Kukunin ko yung damit. Ikaw ba yung blind date niya? O ikaw ang asawa ng boss? Wala sa dalawa. Lahat ba ng customer dito, tinatanong mo ng ganyan? Ikaw lang. Sa ngayon, hindi pa alinman sa dalawa. Ang ganda nito. Tingnan mo. Ang gwapo. Sige na, i-add mo sa WeChat. Sige. Pogi, pwede ba kitang i-add sa WeChat? Pasensya na, hindi masyadong convenient. Tama nga pala, sa shop na ito, may lugar ba na tahimik at pwedeng magbasa? Meron sa loob. Samahan kita. Dito ka na umupo. Pabalik muna ako sa trabaho. Sige. Hello? Director Fu, 2 oras na lang ang fight niyo. Huwag niyo pong kalimutan. Okay. Hello? Pwede ba ako mapabukay ng 27 white roses? Sige po. Umupo muna kayo. Ito na ang iyong bulaklak.
Swan, nakapag-aral na rin ako sa parehong university ni Fusizu. Zuzu, kakabasa ko lang sa mga alumni group si Fusizu. Mag-aaral sa ibang bansa. Talaga ba? Mamimiss ko naman siya. Gising ka na? Magsasara na ako ng shop. Pasensya na. Nakatulog ako ng hindi inaasahan. Tama na ang ilusyon mo, si Joying. Xiaotao, sabihin mo nga, ano ang pinakamabisang paraan para makalimot sa isang lalaki? Ang pinakamabisang paraan para makalimot ay paglaruan ang ibang lalaki. Ibang lalaki na naman? Iha, nakonsider mo na ba ngayong araw yung apo kong lalaki, matangkad, 6'1" ang height, matured at mahinahon. May maayos na trabaho at gwapo pa. Mabait din ang ugali niya. Makipagkita ka lang sa kanya. Hindi ka malulugi. Sige po. Makikipagkita ako. Ay! Mabuti naman. Susubukan ko ngayong sinabi ni Xiaotao na paraan. Lola, sabi ko na sa'yo ayaw ko ng blind date. Ay, hindi ba ikaw rin? May mga standards. Yung umiti na malumanay. Mahilig sa palda. At amoy bulaklak pa. Matanda na ako. Pero naghahanap talaga ako sa buong JMB City. Nakahanap na ako ng akma-akma sa gusto mo. Tapos ngayon, ayaw mo naman makipagkita? Makinig ka. May flower shop siya sa Wotong Street. At maganda ang negosyo. At ang gaganda ng mga bulaklak. Sige. Kung ayaw mo talaga makipagkita, ipapakilala ko na lang siya sa pinsan mo. Sandali. Flower shop sa Wutong Street? Oo nga. Ang pangalan, G siya? Oo, tama. Tama yan. Iha, nasabihan ko ng apo ko, bukas alas 12, magkita kayo sa Western Restaurant na yun. Ayos ba? Sige po. May retrato ba kayo ng apo niyo? Paano makita ko siya agad? Hindi na kailangan. Sasabihin ko na lang sa'yo. Hanapin mo lang yung pinakagwapo sa lugar. Yun ang apo ko. Siguradong siya yun. Yung pinakagwapo? Kuya sa universidad? Junior mo ako. Kanina ka pa tumatayo dyan. Bakit di ka umupo? May hinihintay na ba? Kuya, ikaw ba yung blind date ko? Oh, wala ka na naupuan? Ayos lang. Halika, dito ka sa table ko. Tara na. Saan kayo pupunta? Zo! Fusizu? Ikaw sobrang busy mo. May oras ka pang kumain dito? Ako? Nandito ako para sa blind date. Blind date? Grabe, tumatanda nga talaga tayo. Yung once untouchable natin, ang diploma, pumasok na rin sa mundo ng pagkikipag-blind date. Oo nga pala, ito yung dating gusto kong ipakilala sa'yo. Junior ko sa universidad, Shen Zuying. Ito naman, si Fujizo. Ang cute nga ng tadhana, no? Pareho pala kayong galing sa isang high school. At sabay pa ng batch. Junior, ano bang ginagawa mo ngayon dito? Ano ba yun? Ako? Oo nga pala. Hindi ba nandito ka para mag-date? Abala ba kita? Hello? Anong meron? Ihanda na agad ang operating room. Nandyan ako sa loob ng 10 minutes. Pasensya na may emergency ako. Kausapin niyo na muna ang matalik mong kakilala. Sabay tayo sa susunod na kainan. Senjuin, saan ka pupunta? May kailangan ako ayusin sa flower shop ko. Mauna na ako. Hindi mo ba balak makipagkwentuhan muna sa blind date mo? Gusto ko lang talaga umalis. Ang apo ni Lola Zo ay si Fusizu pala. Natatakot ka ba sa akin? Oo, allergic ako sa gwapo. Pasensya na Iimbitahan kita sa afternoon tea.
Shinziyong, pwede ba kitang kausapin? Sige, anong pag-uusapan natin? Hindi ko alam bakit ka natatakot sa akin. Pero huwag kang mag-alala. Matatag ang trabaho ko. Wala akong bisyo. Tanging lola ko lang ang pamilya ko dito. Mga magulang ko nasa ibang bansa. Bakit mo sinasabi yan? Shenzuying, dumalo ako sa blind date na ito para mas makilala pa kita. Anong sinasabi mo? Hindi ko medyo narinig. Higit pa, mas lalo pa tayong lumalim. Hindi mo kailangan pressure. Natatanong lang ako. Hindi naman ako nanggigipit. Wala akong pressure. Talagang may kailangan akong ayusin sa flower shop. Mauna muna ako. Seryoso ako. Gusto ko rin sana pag-isipan mo ito ng mabuti. Wow, ang ganda ng ambience. Ang sarap pakinggan. Ang ganda! Zuzu, tignan mo. Ang saya nila. Tara, sali tayo. Sige. Fushizu, gusto mo bang lumalim pa tayo? Dahil sa lola mo, kaya nagmamadali ka? Hindi. Seryoso ka ba talaga? Kung ganun, magpakasala tayo ngayon. Bukas na lang. Siguro, kaya pa natin makapunta. Nakapagrehistro na kami. Bukas, magpapagawa ako ng reservation para sa ating dalawang pamilya. Sabay-sabay nating ipagdiriwang. Oo nga pala. May bahay ako malapit sa Wutong Street. Siguro magugustuhan mo. Kasama ba yan? Legal na pagsasama? Legal na pagsasama. Sabay ang pagkain, tatanungin ko muna ang pamilya ko. Nagpapakasal na ako. Fujizu, yung ginawa mo para sa kanya, si Fujizu nag-review para sa kolehiyo? Ma, wag mong sabihin sa kanya yan. Ayoko malaman niya. Shinjo-ying, sabihin mo ng tapat sa akin kung anong tunay na nangyari. Pasensya na talaga. Hindi makauwi ang papa niya kasi nasa abroad siya para alagaan ang kanyang ina. Talagang busy siya at di makauwi. Sobrang masisiyahan sila kay Zushi. Sadyang espesyal pa nga silang pinadalhan ng regalo. Ay nako. Ang importante ay malusog ang mga biyanan. Mahalaga ang kalugsugan ng mga biyanan. Bagamat medyo bastos ako, bilang ina, kailangan ko rin itanong. Ikaw at ang anak ko, kakilala pa lang. Tapos bigla na lang nagpakasal? Sigurado ka ba na kaya mong panindigan siya? Naiintindihan ko na ng husto ang iyong pag-aalala. Ito ang dowry ko para kay Zuzu. Ito naman ay marriage agreement. Kahit ano pang dahilan, kung sakaling hindi kami magtagal, pipiliin kong umalis nang walang anumang hinihiling. Alam kong bigla ang pagpapakasal namin, pero hindi ito basta-basta. Hindi ito impulsive. At maaari kong ipangako na matataguyod ko kay Zuzu. Ako ang bahala kay Zuzu. Sige, sana matupad mo ang sinabi mo. Tandaan mo yan. Mukhang magiging mahigpit ang pagbabantay niya kay Zuzu. Di siya bibitawan ni Fujizu. Ang laki naman ng bahay na ito. Kung ikukumpara, ang dati kong tinitirahan, parang isang barong-barong lang. Tayo ba ang titira dito? Ano pa nga ba? Kasal na tayo. Mihis po ka na. Bukas, lilipat ka na sa bahay ni Xiaozhu. Hindi ko alam kung matitiis niya ang estilo ng pagtulog mo. Sabay kaming matutulog. Ang lalaking matagal ko ng crush ay makakita sa akin ng ganito sa pagtulog. Nakakahiya naman. O baka naman gusto mo maghiwalay tayo ng kwarto. Pwede ba? Isang buwan lang. Sige, kung yan ang gusto mo, mabagal man, ayos lang. Ang kwarto ko ay katabi lang ng master bedroom. Sabihin mo lang kung may kailangan ka. Sige. Gagamitin ko ang isang buwan para ayusin yung pagtulog ko. Tapos, makikipag-date akong buong tiwala.
Ang gwapo niya. Para siya yung hindi ko pa nakita na asawa ko. Pero siya talagang asawa ko. Siya talagang asawa ko. 10 araw siyang hindi sumasagot. Tapos nagkakalat pa ng atensyon sa iba. Pasensya na. Miss, ano po bang maitutulong ko? Kailangan po ba ng tulong? Sige nga. Hindi ko na dapat siya sisihin. Sobrang busy siya talaga. Hindi na kailangan pumunta ka na at matulog ka na. Ah? Ano ba nangyari sa kanya? Dito ka na lang matulog. Pagod ka na ng ganito. Tapos sa akin ka pa tumatakbo. Anong ginagawa mo? Bakit ka nagagalit, Jojo? Shinzuyi, kalma ka lang. Huwag mong hayaang lukuhin ka ng ganda. Nasa business trip, bakit wala kang kahit isang mensahe na pinadala? Alam mo ba? Na ako at Lola ay sobrang nag-aalala sa'yo. Pasensya ka na. Susubukan ko magbago next time. Okay lang na malaman mong nagkamali ka. Sige, Mrs. Fu, pwede bang sabihin hindi ako masyadong mahilig mag-text? Pwede ba akong tumawag sa'yo? Siyempre pwede. Mas maganda kung video call pa nga eh. Paano ba to gagawin? Pagod ka na sa business trip, huwag mo nang isipan na tulungan ako. Zuzo, pareho tayong pamilya. Ang lalaking ito, ang galing naman. Karaniwan ka ba nagtatrabaho ng ganito katagal? Hindi, dahil lang ngayong araw, may biglaang malaking proyekto. May curfew ang dorm ni Shoutout, kaya medyo late siya ngayon. Pagkatapos nito, kung mag-overtime ka, tutulungan kita. Okay ba? Hindi na, parang kulang pa ang kinikita ko para sa suot mong damit. Ang gamit ko kasi ay pinautang ko para makapagtrabaho. Hindi ka na mangutang. Simula ngayon, ang kinikita mo ay iyo. At ang kinikita ko ay sa'yo rin. Ito ba ang special na karapatan ng Mrs. Fu? Oo, naratangi. Espesyal na karapatan ng Mrs. Fu. Oh, Miss Shen, Parang ito yung ka-blind date ko noon. Long time no see! Pakiabot nga ng pinakamahal na bulaklak sa girlfriend ko. Honey, ang bait mo sa akin. Dahil nga kasi, sumunod naman si Honey. Hindi tulad ng ibang babae na di marunong magpasalamat, isa pang bingi, at susi pa. Walang taong maghahangad sa kanya habang buhay. Nagpakasal na ako. Wala kang singsing sa daliri. Sabi mo nagpakasal ka? Ano ba yan? Biro lang? Hindi ibig sabihin, wala nang asawa. Sa tingin ko, inalis ka lang ng asawa mo. Anong pinapanggap mo? Sa mukha mong yan, kahit na parang si Wuda lang at mukha mong parang si Sami Seedban, may hahanap sa'yo. Nagpapakasal ako. Normal lang yun, di ba? Honey, pinagsasabihan niya tayo. Ikaw na tao. Ano ba yan? Kung may stutter ka, pumunta ka sa doktor. Tara, Baliw ka! Bakit ka pumunta ng ganito kaaga? ngayong araw, gusto kitang sunduin ng maaga. Dapat ikaw maagang dumating. Yung huli nating arranged date, yung kakaibang lalaki na yun. Pumunta siya sa tindahan ngayon. Yung lalaking palaging dumidikit sa'yo, pinahihirapan ka ba ulit niya ngayon? Hindi naman. Sinisigawan ko lang siya ng todo. Grabe talagang sigaw ko. Siguro, iniisip niya pa ba na si Mrs. Fu sa ibang paraan? Kahit bata at maganda ako, dala niya ngayon ang girlfriend niya. Hindi ko pinapansin kung ano man siya. Lahat sila ay kailangang umalis. Anong ginagawa mo? Nung araw na salo-salo ng dalawang pamilya natin, handa na ako. Nang ganito kaaga?
ginagawa mo? Anong nangyari sa singsing mo? Bakit ganun? Nagpakasal na ako kay Fusizo. Hi. Siyempre siya yun. Kaya ngayong gabi, magdiwang tayo ng todo. Hindi uuwi hanggat hindi malalasing. Ako? Sige na. Konti inom lang ha. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako. Nasaan ang paso ko? Kung di ko makita ulit, madidiskubre ng asawa ko na ako pala ay isang fairy ng mga halaman. Di ko pwedeng ipakita yon. Ano bang madidiskubre? Wow! Lasing ka na. Hindi ako lasing. Pwede ko bang hawakan? Hindi ko akalain na himbig ako natulog sa kwarto ni Fujizu. Anong nangyari kahapon? Bakit parang wala akong maalala? Wow! Pwede ko bang hawakan? At pagkatapos, hindi mo hawakan? Sabi mo hawak ba o hindi? Shenzo Yang. Lumapit ka rito. Wala ka bang nais sabihin sa akin? Nagkamali ako. Hindi ko dapat ininom ng lasing. Pumunta sa kwarto mo. Di dapat inabuso ang pagkakataon. Hindi ako yung tipo ng puwersa. Sino si classmate A? Classmate A? Sino si classmate A? Asawa ko. Ang ganda ng ngiti mo. Parang spring. Na parang bulaklak. Na sumasayaw sa hangin. Kaya naging asawa kita. Tunay ngang ikaw ang pangalawang paborito kong lalaki. Ikaw ang... Sino bang una mong gusto? Sabihin mo nga. Hindi ko sasabihin. Sige, gets ko na. Naiintindihan ko naman. Normal lang yan. Teka lang. Pahawakan mo muna ako. Sasabihin ko sa'yo. Ang ganda pala ng pakiramdam. Ay. So, Zuzo, pwede mo na bang sabihin sa akin? Sino ang una mong gusto? Sino na? Si classmate A. Si classmate A? Ano ang pangalan niya? Hulaan mo. Kaya, sino ba si classmate A? Parang na-blackout ako sa pag-inom. Talaga ba? Oo. Kagabi, si Mrs. Fu, pinilit akong halikan. Wala ka bang maalala? Ikaw? Wala akong maalala. Hindi naman ako ganung bastos na tao. Pero hindi ibig sabihin, wala kang ginawa. Kagabi, pinilit mo kong pabagsakin sa kama. At hindi mo pigilan ng sarili. At sobra ang hinihingi. Pero sayang, wala kang naalala. May ganun ding bagay. Binabaliktad mo ang katotohanan. Pinapalinis mo ang mga pangyayari. Hindi mo na kailangan pilitin kung hindi mo na naalala. Sapagkat nawala ka sa sarili mo. Pupunta na ako sa tindahan. Susunduin kita pagkatapos ng trabaho. May kakilala kong schoolmate. Sinabi niya high school, parang sa'yo siya, sa parehong school at halos parehong batch. Kilala mo ba siya?
Hindi. Walang connection. Zuzo! Malapit ka na mag-graduate. Kumuha tayo ng graduation photo. Shenshou Yang. Si classmate A ba ay siya? Hindi. Mas gwapo ba siya sa akin? Shizu, may oras ka ba ngayon? Ano meron? Kakatapos lang sabihin ng nanay ko na ilang araw na nakalipas na imatay ang lola ko. Pero ayaw talaga nila magpa-check up. Huwag ka mag-alala muna ha. Sasamahan kita sa sasakyan. Oo nga pala. Hindi ko pa nasabi sa lolo at lola namin na tayo ay kasal na. Ayaw talaga nila sa mga lalaki mula sa Jingbi City dahil sa tatay ko. Kaya ang relasyon natin ay... Lolo, lola, ito ang matalik kong kaibigan ng 10 taon, si Shizu. Kamusta po, lolo't lola? Madalas ako nakarinig kay Zuzu na binabanggit kayo. Ngayon, sa wakas, nakita ko na kayo. Oh, sige. Ang batang lalaki na ito ay mukhang gwapo. Umupo ka! Xiaozo, hindi ka na bata. May gusto ka bang babae na gusto mo? May gusto na ako. Talaga ba? Ay nako. Hindi ko alam kung sino ang babae. Swerte naman niya. Siya ay medyo mahina. Ang lolo niya at ako, lumalala ang kalusugan namin araw-araw. Gusto lang naming makita si Zuzu na makahanap ng isang mabuting tahanan. Naghanda kami ng ilang gwapong mga lalaki. Bilang kaibigan niya, tulungan mo na magbigay ng payo. Lolo, lola, hindi ako nagmamadali. Sige. Ako ang magbibigay ng payo. Ayos ba ito? Siya mismo ay may-ari ng high-tech na kumpanya. Maganda ang kinabukasan. Ito naman ay 175 cm ang taas at may pattern baldness pa. Hindi ba ito masama ang jeans? Ito naman ay isang high achiever na mag-aaral sa ibang bansa. Isang financial white-collar worker. Medyo pangit, bastos ang ugali. Sana ito ay ayos na. Isang university professor, nagsusuot ng salamin, maalalahanin at magalang. Taon-taon may mga bakasyon siya para sa Lolo, lola. Sa totoo lang, inaasikaso ko na si Zuzu ng mahigit na 2 taon. Gusto ko talaga siya. Ako naman, hindi naninigarilyo at umiinom. Matatag ang trabaho ko, maayos ang pamilya ko. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para bigyan siya ng seguridad. Kayo, huwag kayong mag-alala. Zuzu, ano ba tayo? Magkaibigan ba? O higit pa? Anong tipo ng lalaki ba ang gusto mo? Maganda ang dating. Paano ang pagiging may-ari ng kumpanya? Ano bang sinasabi mo? Mas gusto ko pa rin ang white collar na bumalik mula sa ibang bansa. Kita niya ay milyon bawat taon. Mas gusto mo talaga si classmate eh. Shizu, gusto kita. Fujizu. Ikaw ang asawa ko, Fujizu. Gusto rin kita. Shinju Yang. Alam ko na. Hindi mo ba tinitignan kung nasan tayo? Bakit ka ngayon may oras pumunta dito? Tapos na rin ang trabaho. Sobrang pagod. Yakapin mo ako, Zuzu. May oras ka pa pumunta dito sa halip na sa opisina. Bakit hindi ka nalang matulog ng konti? Sasabihin ko sa'yo kung papatuloy mong gagawin yan. Ang ingay mo talaga, Shinju Yang. Bakit hindi ka nalang pumunta sa loob at magpahinga? Hindi. Gusto kong manatili rito kasama ka. Sige, sasabihin ko sa'yo, kapag may oras ka, magpahinga ka ng gusto. May problema ba?
Siguro nagkamali lang ako ng pagkakita. O sige na, dadalhin kita sa loob. Magpahinga ka sandali. May gagawin pa ako mamaya. Sige. Zuzo! Tulungan mo ang tatay. Sila talaga ay sasaktan ako ng malupit. Zuzo! Alam ko na. Ikaw at ang isang mayaman na ikakasal. Bigyan mo si tatay ng pera. Kunting pera lang ito para sa'yo. Baka maliit lang yan. Pero ito ay makakapagligtas ng buhay ko. Hindi ko ibibigay ang pera ko sa'yo. Huwag mo na akong istorbohin. Bakit hindi mo ibigay ang pera kay tatay? Bakit? Ang iyong singsing. Ibigay mo ang singsing kay tatay. Hindi pwede! Babayaran ka ni tatay sa loob ng ilang araw. Fushizo, kahit nakahapon, hinihingi niya ang aking pera. Pero tinanggihan ko. Marami akong pera. Pero wala akong ibinigay kahit sentimo sa kanya. Masama ba ako? Hindi ka masama. Pero kung may mangyari sa kanya, masasaktan pa rin ako. Anong gagawin ko? Hindi naman. Ang tunay na pamilya ay yung mga tao na talagang nagmamalasakit sa'yo. Kung malungkot ka, aaliwin kita. Aaliwin kita ng tuloy-tuloy hanggang sa gumaling ka. Hanggang hindi ka na malungkot. Sige ba? Sige na. Ang dami ng luha sa mukha mo. Sundin mo ako. Dali, hugasan mo ang mukha mo. Oo. Hindi niya malalaman na crush ko siya, di ba? Huwag nang tumingin. Mga lumang gulo ko to. Classmate A, kasi siya rin ang party ng madilim po nakaraan. Fushizu. Zuzo, sabihin mo sa akin kung sino talaga si classmate A. Yan ay, hindi mo pang makikita ang susunod. Maliit na bagay lang ang litrato. Malaki ang lihim ng pag-ibig. Ngayon, dadaan muna tayo sa palusot. Sige, sasabihin ko sa'yo. Gusto mo bang marinig talaga? Paano kung dahil dito, maapektuhan ang relasyon natin? Anong gagawin natin? Ito ang classmate A. Orange soda? Oo nga, orange soda. Siya ang classmate A. Si classmate A ay ang orange soda. Noong panahon ng kabataan, ang mga babae ay palaging may mga kakaibang mga idea. Hindi ko sinasabi ito dahil natatakot ako na baka pagsabihan Akala mo mo ba tanga ako? Ang mga ganitong bagay, hindi mo na pag-uusapan sa akin mula ngayon ha? Sige na, sige na. Papasok na ako sa trabaho. Huwag kalimutang sundin mo ko ha? Kung ayaw mo ipakita, ayos lang. Sino ba naman ang interesado? Ganito talaga ako, walang pake. Kamusta, classmate A? Classmate A, kumusta? Ako si Shinjuin, Junior Class A. Ako yung palaging nagtatago sa pagitan ng klase. Pero, matagal na kitang gusto. Matagal na sobra. Mula 16 na taong gulang pa lang, hanggang ngayon na ako'y 12 taon na. 6 na taon na ito. Marami akong sasabihin. Maraming salitang nais kong sabihin. Halimbawa,
Nung una kita makita sa hallway, ang mga ngiti mo ay hindi ko makakalimutan. O nung summer sa evening study, ang hangin na nagpapalipad sa gilid ng uniform mo. O kaya naman, itong mga araw na ito, ano ang mga kanta sa earphones mo? Baka pareho tayo ng gusto. Pero pagkatapos kong isipin, napagpasyahan ko na, ang pinakamahalaga lang sasabihin ko, Fushizo, talagang napakabait mo. Kaya, kahit kailan, pakiusap, manali ka dito sa akin. Pakiusap. At sa huli, sana maalala mo ito. Ang pangalan ko, isang kaklase mo sa eskwelahan. Shin Zu Ying. Hindi. Ito, ang classmate ay ako pala. Ako pala. Hindi tama ito. Ang dali-dali naman ito. Hindi pwede. Hindi pwede. Hello? Zoyo? Pakiusap. Tulungan mo akong ipagawa ulit ng singsing. Bakit ikaw na naman? Gusto mong lumapit kay Sensuyeng? Ito lang ang masasabi ko. Ito ang huling beses na makikita ko si Zuzu. Gusto ko lang mag-sorry kay Zuzu. Mas mabuti kung gagawin mo ang sinasabi mo. Huwag mo na siyang istorbuhin. Kung makita kong lumalapit ka pa kay Zuzu, gagawin kitang pagsisisi habang buhay. At mula ngayon, ganoon ka rin magtrato kay Zuzu, ha? Wala kang karapatan na itanong yan, di ba? Pasensya na. Pakisabi kay Zuzu, humihingi ako ng pumanhin. Mamahalin ko siya magpakailanman. Poprotektahan ko siya. Magpakabait ka kay Zuzu. Huwag kang maging tulad ko. Ngayon ka lang pumasok? Kakatingin ko lang sa labas. Nakatambay ka ng matagal. Hindi ka pa rin pumasok? Pasensya na. Hindi ba't bumili ako ng paborito mong pagkain? Ang cheese nut chicken? Dahil sa cheese nut chicken na amoy masarap, papatawarin na kita. Hindi ko pa nakikita ang mga magulang mo. Kailan sila babalik sa bansa? Ang nanay ko, may sakit na sa pag-iisip at nagpapagamot sa abroad. Ang tatay ko naman, inaalagaan siya palagi. Kaya malamang, hindi muna makakauwi. Ganon ba? Bakit ang dali mo namang gustong makita ang mama at papa? Anong kalukuhan yan? Hindi ba gusto mo noon kumain ng dumplings? Bukas, pareho tayong walang pasok. Tawagan natin si mama si Lola. Sabay-sabay tayong gagawa ng dumplings. Fuzizu, ang bait mo talaga. Fuzizu, huwag kang magpakasobra. Naku, hindi ba sila nag-aaway? Pasok ka na. Yung fruit jam na binili ko dati, malapit nang masira. Kainin mo na. Hindi, ang importante, kainin mo itong jam. Hindi mo naman kinakain. Hindi naman, binili ko ito para sa baby namin. Paborito niyang lasa ito. Ay, ang maliit nating zoo. Sa wakas ay may kasama na. Anong nangyari dito? Ang mga taong ito, hindi naging madali ang buhay nila. Dati sana, ikakasal na sila, Shuzo. Medyo nag-aalala ako. Baka siya ay maulit ang aking pinagdaanan. Ngayon, sa wakas, makakapag-relax na ako. Masarap ito. Masarap talaga. Ma, Lola, dumating na kayo. Kasalanan mo yan. Masarap ba? Masarap. Sige na. Ang bilis naman. Kayo muna ang kumain. Sasagutin ko muna itong tawag. Sige. Sige lang. Maghintay tayo. Huwag mo akong tawaging mama. Hindi mo ako mama. Ay! Ay naku! Bumabalik ka pa sa akin.
Wag. Seryoso, wag. Hindi ko kaya. Manatili ka na lang sa New Zealand. Huwag ka na bumalik. Pati tanong mo kay Shizu, sasabihin ko sa'yo. Sa ngayon, masaya na ang pamilya niya. Malusog siya. Lahat ay maayos. Siguro madismaya ka. Kaya si Fushizu pumunta sa New Zealand hindi para sa girlfriend, kundi para makita ang kanyang mga magulang. Sige. Ay, halika. Tikman mo ang mga gawa nila. Lola, Mama, kumain kayo. Kumain kayo ng marami. Zuzu, nakita mo ba yung dalawang pinakamalapit sa'yo na nakalagay? May barya sa loob ng mga iyon. Bakit hindi mo sinabi agad? Mama. Lola, kainin niyo to. Uhuli ako ng dumukot ng dumpling bilang paghingi ko ng tawad. Ang pangit ng dumpling na ito. Tikman mo na. Ha? Ito? Ma, anong nangyari sa'yo? Patay na si Zhao Shishan. Nakakatawa, di ba? Ma, nagsisisi ka ba na pinakasalan siya? Hindi ako nagsisisi. Noong panahon na yun, totoo nga akong mahal niya. Gusto ko siyang pakasalan. Kahit ano pa man. Noong panahon yun, gusto ko lang sundin ang tinig ng puso ko. Alam mo, si Zhao Shishan, nung buntis ako, may iba siyang inaalaga. Ang isang tao ay nagiging masama, hindi dahil nagbago siya, kundi dahil siya, mula umpisa hanggang dulo, ay isang taong hindi makakapagtiwalaan. Zuzu, sana huwag kang mawalan ng pag-asa para sa iyong hinaharap at buhay may asawa. Dahil sa kanya. Mama! Kahapon, nakita ko siya sa labas ng tindahan. Bigla siya nag-travel sa trabaho. Wala pang tiyak na balik. Huwag mag-alala. Maghintay ako hanggang makauwi siya. Ako na lang muli mag-isa sa bahay. Hala! Nasaan ang sobre ko? Baka inilagay sa ibang lugar. Nasaan kaya? Hindi tama. Nandito pa naman ito nung nakaraan. Lola! Zuzu! Halika! Umupo ka! Bakit ngayon hindi ka pumupunta sa tindahan? Nandun si Xiaotao sa tindahan. Iniisip ko lang, dahil si Xiaozu ay nag-travel, ay dumarating ako para makita ka. Si Zuzu talaga. Ang pinakamahalaga, yung trabaho ni Xiaozu. Madalas siyang nagtatravel. Palaging may biyahe. Sanay na ako dito. Hindi mo alam, nung mga nakaraang taon, gaanong panganib ang pinuntahan niya. Isang beses na pinakadelikado, isang bala ang dumaan sa tabi ng kanyang pisngi. Nalaman ko lang talaga, makalipas ang ilang buwan. Nashock talaga ako. Siya nga pala, noong panahong iyon, parang ayaw niyang mabuhay. Zuzu, hindi mo pa nakita si Xiaozu nung bata pa siya, di ba? Dadalhin kita sa lola para makita mo. Sige, tara!
Ito ang kwarto na tinitirahan ni Xiaozu noon. Ngunit ngayon, matagal na siyang hindi nakatira dito. Si Xiaozu namin ay pinalaki ng kanyang kuya. Noon, siya ang pinaka-cute na may ngiti. Noong mga panahong iyon, maraming babae ang nagsusulat ng liham ng pag-ibig para sa kanya. Ngunit ngayon, laging seryoso ang mukha niya, kaya natakot ang mga babae at umalis. Buti na lang, nandyan ka Zuzu na hindi siya iniiwanan at tinatanggap siya. Zuzu, sinasabi ko sa'yo ito, hindi para pagdungkulan ka, kundi para malaman mo si Xiaozu. Dati, hindi siya ganito. Alam ko yan, Lola. Ito, ang mga liham na natanggap niya, dinidingin niya at tinatago dito. Pero huwag kang mag-alala, ang mga batong ito noon, ang laman ng utak niya ay musika at mga problema sa math. Di niya mauunawaan ang mga relasyon. Tingnan mo ang mga liham na ito. Hindi niya ito binuksan para basahin. Noong mga araw na iyon, hindi niya pinapansin ang bawat isa sa mga damdamin ng mga dalagang iyon. Pero sa edad na 22, hindi niya na matanggap ang kahit isang liham ng pag-ibig. Noong araw, pinakapaborito ni Xiaozu ang black band. Sayang lang. Bukas, babalik si Fushiguro mula sa business trip. Sabay pa ito sa karawan niya. Gagawa talaga ako ng sorpresa para sa kanya. Miss, mayroon bang mahalagang kaibigan na may kaarawan? Oo, hindi mo ba alam? Bukas ay, oo nga, kung hindi mo sinabi, makakalimutan ko na. Bukas ang anibersaryo ng yumaong kuya ni Mr. Fu. Sa araw na yun, hindi mo siya makikita sa paligid. Siguro, ang pagkawala ng mahal sa buhay, kahit pa ang mukha ni Mr. Fu ay malamig at walang emosyon, mahihirapan pa rin siyang kalimutan ito. Magandang araw. Pwede ba bang i-bundle ang 27 white roses? Alam niyo ba kung kailan ng kaarawan ni Fushiguro? Hindi ko talaga alam. Walang nakakaalala ng kaarawan ni Fushiguro. Kahit siya mismo ay nakalimutan na. Hindi ko inakala na talaga kang sasama sa panonood ng concert ko. Sa 18th birthday mo, tiyak na sasamahan kita. Kuya, ikaw ba ay hindi magmamana ng negosyo ng pamilya? At magiging diplomat na lang? Dati ay naisip ko nga. Pero ngayon, mas gusto ko pa rin ipakinggan ang sinabi ni Papa. Kuya! Bakit ka nakatunganga dyan? Anong iniisip mo? Matagal na tayong hindi nagkita, kuya. Sa mga nakaraang panahon, sobrang busy ako sa business trip. Kaya hindi ako nakaabot na bisitahin ka. Hindi ka ba nagalit? Anong sinasabi mong kalukuhan? Paano naman? Kuya, naalala mo po ba ako? Nauna ko nang sinabi sa'yo. Mahilig ako noon sa babae, nung high school pa.
Ngayon kasal na kami. Kamakailan ko lang nalaman na noong panahon na iyon, ginusto niya rin ako. Ako, sobrang saya ko talaga. Kuya. Kuya. Bukas, 27th birthday ko na. Pag nakita tayong muli, tawagin mo na akong kuya. Hayaan mo akong maging kuya mo. Fuziwa, sa susunod na buhay, mamamatay na lang ako para sa'yo. Zuzu. Pagkatapos ng maayos na paalam ng kuya mo, harapin mo na ang iyong kaarawan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday po si Ju. Pwede mo nang hipan ng kandila. Maaari ka nang mag-wish. Ano ang wish mo? Matutupad ba lahat ng wish? Siyempre naman. Sana si Fuzizo ay lagi nandito sa tabi ni Shinzui. At ngayong gabi rin. Alam mo, dati ko nang sinabi sa'yo, pero hindi ka naniniwala. Ngayon, tignan mo. Ay, halika dito, Zuzu. Halika. Ano? Kaya ko pa rin kainin ito? Hindi ba asawa mo yan? Hindi naman siguro. Hindi ka ba? Ano bang ginagawa mo? Hindi maganda ang mga salita mo. Huwag mo takutin si Zuzu. Hindi pa tayo tapos. Ayos lang na. Zuzu, ayos lang. Bakit ka pa nakakatunganga? Ah, Zuzu.
matagal na kayong kasal ni Azu. At ang kanyang ina ay nasa ibang bansa. Pero wala pa rin kaming namibigay na regalo, di ba? Ituring mo lang itong regalo mula sa akin. Hindi. Ituring mo lang itong regalo mula sa papa at mama. Para sa unang pagkikita ninyo, kailangan tanggapin mo ito. Salamat. Azu! Azu! Miss, huwag mo akong pigilan. Miss, gusto kong makita si Azu. Narinig ko ang kanyang boses. Ito ba ang nanay ni Fushizu? Azu! Nahanap ka ni Mama. Nahanap na kita. Azu! Saan ka napunta sa mga taon na ito? Palagi kang iniisip ni Mama. Lumingon ka dito. Hayaan mo makita ni Mama, si Azu. Ma, namiss din kita. Lumingon ka dito. Hayaan mo makita ka ni Mama. Hindi. Hindi ka si Azu. Dinayo mo si Azu. Ma, ako. Ang tunay na Azu at si Awa ay napunta. Saan mo dinala? Ako. Ang dalawang anak ko. Nasaan na nga ba sila? Hinahanap ko sila ng matagal. Matagal na matagal. Matagal na matagal. Ay, naku, asawa ko. Umalis na tayo dito sa kwarto. Daan-dahan lang, mahanap din natin sila. Anak ko. Nawala sila. Zuzu, manatili ka muna dito ha. Makisama ka muna kay Lola. May gagawin lang ako sa taas. Azu? Bakit parang lalo kang pumayat? Hindi ba sa bababanda? Hindi ka masyadong kumain? Totoo ba yun? Mama, pasensya na. Azu, wala namang pasensya. Azu, sorry. Ako ang may kasalanan. Azu, kumain ka ba ng maayos? Parang pareho na kayong payat ni Awa. Pareho na kayo. Pati ang mga damit ninyo, parang pareho na rin. Ganun ba? Nasaan si Awa? Matagal na siyang hindi bumisita sa akin. Awa! Mama, maupo ka. Babalik si Kuya. Babalik siya para sa'yo. Talagang babalik siya. Kuya, dali na. Malapit ka na matalo. Ano ba yan? Bakit ka nagmamadali? Panalo ka na sa laban na to. Promise. Kuya, ang galing mo naman. Gusto ko rin maging tulad mo balang araw. Kuya, parang kahit anong gawin ko, hindi ako magiging tulad mo. Kahit gaano ako magsumikap, hindi ako magiging ikaw. Zozo, gusto mo bang pumunta para makita si Wanjun? Huwag kang matakot. Si Wanjun, kadalasan ay normal naman siya. Pero baka kung ganito ang mami niya, hindi siya makakita ng ibang tao. Baka lumala pa ang sakit niya. Pero paano magiging ibang tao si Zozo? Si Zozo ay pamilya na.
sige na. Hati Wanjun, ang pangalan ko ay Shin Zuyeng. Hindi tayo magkaibigan at hindi rin ako ate mo. Tayo ay babae ng asawa at biyenan. Halata naman yan. Ikaw ay isang diwata ng bulaklak. Sabi ni Azu, paglalaki siya, magpapakasal siya sa isang diwata ng bulaklak. Hindi ka naniniwala? May ebidensya ako. Ipapakita ko sa'yo. Ito ang kwento na isinulat ko para kay Azu. Noong unang panahon, sa isang kagubatan na puno ng mahika at mga himala, may naninirahang isang diwata ng bulaklak. Nangako si Fuzizu na paglaki niya, ipapakasal niya ang diwata ng bulaklak. Grabe naman. Pero manugang, kailangan mong maging maingat palagi. May mamamatay na tao sa paligid mo. Siya ang nasa sala kanina. May mamamatay na tao sa paligid mo. Kanina, yung nasa sala, siya ang mamamatay tao. Siya mismo ang pumatay kay Azu. Hindi totoo yan. Paano mo masasabi ang ganun? Anak mo din siya, di ba? Pinipilit pa niyang maging katulad kay Awa. Diwata ng bulaklak, huwag kang magpalinlang ng mamamatay tao. Fuzizu, sa loob ng 9 na taon, ganito ka ba kasakit? Saan napunta ang tunay na Azu at Awa? Saan mo sila dinala? Nasaan si Kuya, Lola? Azu, kakatapos mo lang mag-opera. Kailangan mo magpahinga. Nasaan si Kuya? Sabihin mo, nasaan si Kuya? Siya? Sobrang tindi ng pinsalan niya. Wala na siya. Napakagulo ng kwarto. Parang gusto mong sirain ang bahay. Kuya, bala ko kasi sa birthday ko ay mag-hiking. Kukunin ko pa lang mga gamit. Hindi ba dapat sa concert ka sa birthday mo? Oo, kaya lang, nagbago ang plano. Bala ko, bukas ng umaga, aakyat ako sa bundok para makita ang pagsikat ng araw. Ah, ganun ba? Mukhang wala ng silbi ang 2 ticket na hawak ko sa concert. Pwede ko na lang ibigay? Ah, may gamit pa rin yan. Malaki ang gamit nun. Para sa akin at para kay Kuya. Ay nako, nagbago na ang plano. Bukas, pupunta ako sa concert. 2 ticket. Sabay tayo? Sakto naman. Matagal na tayong magkapatid na hindi nagkasama maglaro. Ikaw batang lalaki, wala ka talagang girlfriend ano? Ang dahilan, wala ring gusto o minamahal. Hindi naman pwedeng magsettle lang. Bukod pa doon, hindi ba ako ang pinakamasaya kapag kasama kita? Ikaw nga. Fuzizo! Nasabi ko na sa'yo noon at tigilan mo na yung walang kwentang mga bagay. Di ka talaga nakikinig. Pag umaling ang sugat mo, ililipat kita sa business management. Wala na si Awa. Kailangan ng pamilya Fu na ikaw ang magsuporta. Naintindihan mo ba? Kuya, hindi mo ba balak ipagpatuloy ang negosyo? Gusto mo na bang maging diplomat? Dati gusto ko rin. Ngayon, sundin ko na lang gusto ni Ama. Pupunta ako ng ibang bansa para mag-aral ng international relations. Ikaw? Fuzizo! Pinatay mo ang kapatid mo! Ginawa mong baliw ang nanay mo! Hindi pa ba yung sapat? Sino pa ba ang balak mong patalin? Napakalaki ng negosyo ng pamilya, Fu. Matagal nang pinanghahawakan ng kuya mo. Ngayon, panahon mo na para tanggapin ang responsibilidad. Kaya mo na ito.
Ililipat ako sa International Relations at Political Science. Pasensya na po, Ama. Nagmamahal pa rin ako. Nabigo sa'yo. Pasensya na po. Fusizo, sa tingin ko, nangyari ito ng pinakamalas ako. Nakilala kita. Ikaw ang lahat ng swerte at sorpresa ko. Kaya hindi ka isang mamamatay tao. Fusizo, ang mga nagawa mo ay napakaganda na. Lahat ng ito ay hindi mo kasalanan. Fusizo, talagang napakabuti mo. Kaya kahit kailan, pakiusap, maniwala ka dito. Ang mga tao sa buhay na ito, kailangang tumingin palayo. Minsan lang tumingin pabalik. Pero kung titingnan mo lang ang mga masasayang sandali, ayos na yon. Lalo ngayon, masaya na tayo, hindi ba? Sigurado akong gusto rin ng kuya mo na palagi kang masaya. Zuzu, may isang bagay akong nakalimutang sabihin sa'yo. Pero huwag kang magalit, okay? Hindi ako magagalit sa'yo. Pagkatapos mong umalis nung araw na yun, may nahulog sa album. Isang liham. Nabasa mo ba? Sabi ko sa sarili ko noon, Nabasa mo talaga? Boss, tila nakatira ka na dito sa shop. Hindi ka na ba uuwi? Hindi. Shen Zuyang, Grade 11, Section C. Kamusta? Ito ay isang liham na huli na. Isang sagot pagkatapos ng 11 taon. Iniisip ko, baka ang damdamin natin ay para magkakaiba sa oras. Kaya iniisip ko, babalik ako rito muli. Babalik sa lugar kung saan palagi kang nakita. Tatapusin ko ang daan na nilakaran mo. Sabi nating lalakarin. Para karapat dapat kong masabi sa iyo ang mga salitang iyon. Shen Zuyang, mahal kita.